grupo sa isang concert para ikampanyang mapasama rito ang Puerto Princesa Underground River. Narito ang report ni Victoria Tulad. Bumuhos ang suporta para sa culmination concert ng kampanyang mapasama ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan sa New 7 Wonders of Nature. Iba't ibang grupo ang nagtanghal sa concert. Nakita ko kasi yung importansya ng kampanya na ito, na kahit na hindi ka taga Puerto Princesa ay malaki may tutulong mo. Si Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn lumipad pa mula Palawan para ipaalala sa mga Pilipino na samantalahin ang last voting day. Sa klase na support ang pinakita sa atin ng ating mga kababayan, napakalaki po ng aking pag-asang mananalo tayo. Ang Puerto Princesa Underground River ang pinakamahabang underground river sa buong mundo. Hindi lang ito isang National Geological Monument, kundi idineklara ring UNESCO World Heritage Site sa ganda ng rock formation sa loob ng kuweba. At kumpara sa ibang mga kuweba na karaniwan ay may 3 klase lang ng mineral. 13 raw ang matatagpuan sa Puerto Princesa Underground River. Dito rin natagpuan ang fossil ng isang sea mammal na nabuhay 23 milyong taon na ang nakalilipas. Kaya naman di katakatawang pasok ito sa top 28 na pagpipilian ng New 7 Wonders mula sa mahigit 400 natural sites sa buong mundo. Kaya pagpupursige ng mga nasa likod ng kampanya sa bansa. Kaya habang papalapit po ng papalapit yung deadline, ay nakikiusap pa rin ako na bagamat na nakakasigurado na po tayo ng panalo, ang pinakamaganda po rito, mapakita natin muli na pagka nagkaisa tayong mga Pilipino, ay kayang-kaya nating magtagumpay. Para sa'yo, gaano kaganda yung Puerto Princesa Underground? Kahit di pa ako nakakapunta dun, maganda yun. Iniimbitahan ko ang kababayan natin na bumuto na ngayon dahil last day na ito ngayon, di ba? Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Minimum na pamasahe sa jeep price ang gawing 10 piso na ilang transport group dahil na rin yan sa mataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang report ni Julius Segovia. Gusto nang maging 10 piso ng pasang Mazda at iba pang transport group ang kasalukuyang 8 pisong minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. Ang singil sa bawat kilometro paglagpas ng first 4 kilometers, gusto rin nilang taasan. Di na raw kasi nila kaya ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at sumisipa ring halaga ng spare parts. 41 pesos ang litro ng diesel nitong Enero nang gawing 8 piso ang minimum na pasahe sa jeep. Kaya ngayong halos 45 pesos na ang litro ng krudo, bitin na raw ang 8 piso. Masakit sa loob namin to, subalit hindi namin kayang tiisin pa ang ginagawang panloloko ng mga na ito na supplier ng ating langis. Masyado na hong nasasaktan ang hanay ng transportasyon. Halos wala na kami kinikita eh. Napupunta lang sa diesel eh. Mas kokonti lang yung baba, mas malaki yung taas. At dahil hindi nagdagdag ng produksyon ng OPEC, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng demand sa langis sa Asia at Amerika ngayong taglamig, asahan daw na sumipa pa ang presyo ng langis. Although there's no shortage in supply, hindi natin maasahan na bumaba ang presyo, no? Kasi supply is just enough for demand. Kaya payo ng Department of Energy, magtipid muna sa langis. Imbis na gagamit kang kotse, papunta doon sa kainan mo, no? Maglakad na muna. Do carpooling, no? Travel at times that have less traffic. No? So yun ang mga apela natin, no? Kasi ang presyo po na langis, hindi naman natin kontrolado. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Samantala, sa gitna ng planong pagpapagamot sa ibang bansa ni dating Pangulo Gloria Arroyo, kinukumpirma ngayon ng Department of Justice kung may passport na umano ang dating Pangulo sa Dominican Republic na may status na political asylum. Pero ngayon pa lang mariina itong itinanggi ng kampo ng mga Arroyo. Narito ang report ni Lia Manyala. Nakalagay po, may declaration siya na babalik siya. Para na raw sirang plaka ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa katitiyak na hindi niya tatakasan ang kanyang mga kaso oras na pahintulutang magpagamot sa labas ng bansa. Pero hindi pa rin ito umubra sa Department of Justice. Pasyang tila lalong hindi raw magbabago ngayong nakakuha ang DOJ na impormasyong may passport daw sa Dominican Republic si Arroyo. Bahagi umano ng paghahanap niya ng political asylum sa gitna ng mga kinakaharap niyang kaso rito sa Pilipinas. I'm asking guidance from the DFA on how to confirm that.
Sa mga kuhang ito ng Reuters nitong Mayo, makikita ang dating Pangulo sa Presidential Palace ng Dominican Republic kung saan pinarangalan siya dahil sa pagpapatatag daw ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Latin America. Inaalam ng DOJ kung ito lang talaga ang pakay ni Arroyo roon. All of this is a spectacle for just to really to have a shield for their actual intention na takasan itong mga kaso na to. Ayon kay Dominican Republic Consul General George Litton, wala raw siyang alam na nabigyan ng Dominican Republic passport at political asylum si Arroyo. Tanging mga mamamayan lang daw ng Dominican Republic ang iniisyuhan nito at matagal daw ang proseso para maging citizen ng kanilang bansa. Mariinding itinanggi ng kampo ng mga Arroyo na mayroon silang Dominican passport o naghahanap ng political asylum sa kahit anong bansa. Muli nilang tiniyak na babalik sila ng Pilipinas sakaling pahintulutang umalis para harapin ang anilay mga katawa-tawang kaso. Sabay banat na ang mga nagkakalat daw ng maling impormasyon ang dapat maghanap ng mental asylum para sa kanilang mga kilos na labag daw sa saligang batas at sa pamantayan ng makataong pakikitungo. Sa gitna nito, lalong uminit ang laban ng mga Arroyo sa Korte Suprema para makakuha ng temporary restraining order laban sa watchlist order ng DOJ. Hiniling kasi ngayon ng Office of the Solicitor General na bigyan muna ito ng pagkakataong makapagkomento bago magdesisyon ang Korte kung maglalabas ba ng TRO. Dapat din daw ma-schedule sa oral arguments ang petisyon ng mag-asawang Arroyo. Sabi naman ng Korte, pag-aaralan nito ang mga inihaing mosyon. Para sa Unang Balita, Lia Manyalak reporting. Mga rescue team doble kayod para sagipin ang mga biktima ng lindol sa Turkey. Hindi bababa sa 20 patay sa gas leak sa isang minahan sa China. Huwag pahuli, tutok lang sa Unang Balita. Dalawang araw na lang magaganap ng pinaka-personal nilang laban. Pacquiao Marquez World Welterweight Championship. Ngayong linggo na alas 11 at ang nagkalabang mortal pre-fight special 10 a.m. sa GMA. It's time to win na naman. Excited nang sumabak ang mga kapuso celebrity para manalo ng limpak na papremyo para sa inyo. Kaya watch and win sa Win Mo Pamasko.